na magiging mas maayos na naipapahayag ng tagapagturo. Linaw para sa atin po. Dahil sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang ilustrasyon, kung kaya mas madali nating maa-absorb, natututunan. Yan po ang kahalagahan ng technology, sabihin na natin. At ang importante po ay marami tayong natututunan. Kung kaya't kayo na naisip ko po, walang dahilan bilang isang Kristiyano na kung saan tayo ay hindi mag-interest na matuto o lalong lumago yung ating paniniwala at kaalaman na nauukol sa ating Panginoon. At lalong walang dahilan para tayo ay hindi magpatuloy sa ating paglilingkod. Kaya po sa umagang ito nais ko lang bigyan kayo ng kaunting paalala saan ay maaaring yata. Sakali ay bakit o kaya ay unti-unti nakakalimot sa ating mga bandang natungkulin sa ating Panginoon. Kaya ito pinamagatan ko yung Are you drifting? Ito po ay dati ko nang naituro noon. Siguro mga 3 o 4 na taon. Pero ako ay paulit-ulit ko pong inaano sa mga kapatiran. Dahil sa bawat taon, sa bawat araw, ang ilan sa atin ay may mga iba't ibang kadahilanan kung bakit kung minsan ay nawawala sa paglilingkod sa Panginoon. Gaano po bang ka-danger o mapanganib kung tayo ay unti-unting nagdidrip? Yung drip sa Tagalog, ang ibig sabihin, paghalagpos o yung pagdaos-dos. Unti-unti na kung saan ay hindi natin alam na nangyayari na pala sa ating mga buhay. At ang isang Kristiyano ay hindi exempted dito. Kahit ikaw ay matagal nang mananampalataya, may posibilidad pa rin ang bawat isa sa atin na unti-unti kang dumasdos sa iyong mga pananampalataya. Iisa-isahin ko po yung iba't ibang mga dahilan na yon. At nais kong ibalik. Maaaring makarelate kayo. Ano ba yung dahilan? Bakit ako ay unti-unting dumadasdos sa aking pananampalataya? Ito po yung isang istorya noon na kinuwento noon ng isang taga ng mga ngaralan natin. Isang halimbawa ng unti-unting pagdausdos o yung slowly sleeping with our faith. Yung bang halimbawa yung isang mangingisda na siya ay nasa laot na kung saan ay hindi niya namamalayan habang siya ay nangingisda, napapalayo siya sa kalagitnaan ng karagatan hanggang sa dumating pagkakataon na hindi niya namalayan, nasa gitna na siya ng laot at wala nang pagkakataong makabalik hanggang sa inabot na ng ilang araw, ilang taon sa gitna ng dagat at natagpuan siyang patay. Ito yung may kinalaman sa pagiging isang Kristiyano tulad natin. Na kung saan ay maaari mangyari sa bawat isa sa atin. Ano ba yung nakasulat sa banal na kasulatan tungkol doon sa tinatawag na drifting o yung pag-slip natin sa ating mga pananampalataya? Binasa ko po yan sa Hebrew 2:1 na kung saan sinasabi dito, kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig. Baka sakaling tayo'y makahalpos o makawala. Okay. Ibig sabihin, maaari ang isa sa atin
Kahit tayo ay nasa ganitong uri ng mga paglilingkod at pagsamba, pwede pa rin po tayo. Pwede pa rin tayong dumausdos sa ating mga pananampalataya. Sabi nga, may tanong, can a believer drift away? Dito yung aking ang sino mang mananampalataya, maaari pa rin bang mahulog o mawala sa kanyang pananampalataya? Sabi po, Hebreo 3:12 hanggang 15. Magsipag-ingat kayo mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo na isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos. Patuloy po natin sa 13 hanggang 15 na kung saan binigyan ko ng highlight yung mga isang importanteng salita. Ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Sa 15, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pamumungkahi. Minsan ang tao kasi po, o sabihin natin hindi minsan, madalas, maraming mga dahilan kung bakit tayo unti-unting lumalayo, nahihiya na humarap sa ating Panginoon. Una po, dapat nating malaman, kapag ka ang isang Kristiyano ay unti-unti dumadaos-dos ang kanilang mga pananampalataya, kanilang mga gawain paglilingkod, ano ang dapat niyong isipin? Drifting is unconscious. Pag sinabi natin kung unconscious, maaaring ito ay hindi natin sinasadya, hindi natin ito pinaplano, hindi natin ito talagang automatic o talagang layunin o purpose na gawin. Pag sinabi natin unconscious, maaaring may mga factors na dapat tayong i-consider. Halimbawa na lang po, una, hindi ka sumamba isang araw, isang linggo. Kasi si kapitbahay ay may special request. Brad, birthday ko sa linggo, may kainan, special guest kita. Di ka nakadalo. Binigyan mo ng priority yung pagsamba. Ay, yung pagdalo doon kaysa sa pagsamba. Ayaw mong gawin yon pero nagkataon na hindi mo mapahindian si kaibigang kapitbahay. Pangalawa, hindi ka na naman makakasamba kasi kailangan ka pumasok sa trabaho mo, may urgent. Hindi mo papahindian yung iyong boss. Araw ng linggo, unconsciously, hindi mo naman talaga gusto, pero hindi mo papahindian. Pangatlo, pang-apat, hindi mo inaasahan, marami ng mga excuses at alibis. Yun yung tinatawag nating unconscious. Nagkasakit ka, may mga iba't ibang dahilan. So, yun yung mga bagay na kung minsan beyond your control, pero malaki ang epekto sa bawat isa sa atin. Minsan nga, ang nangyayari, pag sinabi natin, unti-unti kang dumadaos-dos, pansinin po ninyo tayo minsan mga magulang. Meron din po tayong pagkakataon na kung minsan, even parents, hindi nagkakaroon ng pagkakataon na gabayan yung mga anak sa pagtuturo. Na kung saan ay nakakalimot na i-guide yung kanilang mga anak. Kadalasan, nagiging dahilan ng ating hindi mga pagsamba o hindi natin ginagawang mga tulad na ito ay dahil nahihiya tayong humarap sa ating Panginoon kasi may mga kasalanan na naghihiwalay sa atin.
para gawin ito. Nahihiya tayo. Nahihiya tayo humarap sa Panginoon kapag tayo ay nakakagawa ng mga pagkakamali na despite na kung saan tayo binibigyan ng mga kapatawaran, patuloy pa rin natin ginagawa. Lagi natin sinasabi, tao lang tayo, makasalanan. Pero hindi po yung solusyon para tayo ay hindi magpatuloy. Yung iba, ang ginagawa nila, sige, total may kasalanan ako, hihingi na ako ng kapatawaran, babalik na naman na uli sa dating kasalanan. Pero ang kasalanan po ay hindi pwede nating i-reason out para tayo ay tumigil sa ating mga ginagawang paglilingkod. Yet, tayo po ay patatawarin sa kasalanan, pero kung kasalanan mo paulit-ulit, dapat mahiya na tayo. Pero hindi ang kasalanan lang agad o yung may consider, oh, hindi ako sasamba kasi may makasalanan ako eh. Sabi nga, malinaw po, kung pinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin. So, patatawarin naman tayo eh. Pero hindi mo dapat idahilan sa akin, ayaw na sumamba, makasalanan akong tao. Hindi rin po ganun ang dapat maging katwiran natin bilang isang Kristiyano. Maraming dahilan, maraming iba't ibang bagay. Pero bago ko sabihin ko ano-ano po yun, dapat malaman muna natin yung iba't ibang common sign na kung saan ang isang Kristiyano ay unti-unting dumadaos-dos. Pansinin niyo po ito. I-apply ninyo sa buhay ninyo at tignan ninyo po yung mga sarili ninyo. Baka kayo ay ilan sa mga Kristiyano na unti-unti na dumadaos-dos ang mga pananampalataya. Kapag ka ang isang Kristiyano po ay nagsisimula ng mawala or loses their desire to study God's Word, ito. Sabi dito, at sinalita niya sa kanila ang isang talinhaga na sila'y dapat magsapinalangin lagi at huwag mga lupay-pay. Kapag po ang isang Kristiyano ay wala ng interes sa pakikinig ng mga salita ng Panginoon at mas priority po na gawin ang mga bagay na nasa sanlibutan, ay baka po tayo ay unti-unti nang dumadaos-dos sa ating mga pananampalataya. Pag po nagsasalita si Brother Darwin, hindi na natin na-absorb. Pansinin po natin ang ating mga sarili. Baka po tayo ay wala na rin panahon kahit paminsan-minsan magbuklap. Ako, aminin ko po sa akin sa sarili ko, minsan ako din po ay nakakalimot. Maaaring kayo nakakalimot sa dami na inyong mga gawain. O even pananalangin natin. Baka ilang sa inyo po, kahit isa loob na isang araw, nakakalimot manalangin. Once a Christian started to lose their desire to study the God's Word, there is a sign na kung saan ay maaaring unti-unti na po tayo lumalayo sa ating Panginoon. Pangalawa, ano pa yung maaaring mga common sign na kayo po ay start to sleep with your king? Yung tinatawag natin kawalan na ng interes na makihalubilo o makisama sa mga kapatiran. Once a week, tayo po nagmi-meet dito. Once a week, okay. Hindi po ba very exciting kapag kayo namin, kaya sister, ngayon ko lang ulit nakita after 1 month. Okay, nire-request ko nga sana sa linggo-linggo dito na sila. Kaso nga daw may mga reasons behind ko bakit hindi regular dito. Pero pag nakikita mo yung mga kapatid mo na palaging na sumasamba, abay nakakalugod po yun. Isang paraan para kamustahin natin yun. Eh kaso yung ibang mga Kristiyano, ayokong makita si kapatid na ano,
Kasi ganito, maingay to. Ito, kapatid na ito supladita to O kaya ayoko makita si Brother Nelson kasi mukhang stricto o kaya ganun ganito. Nasisira mood ko. Hindi po yan dahilan. Huwag yung tignan yung inyong mga kapatiran sa negatibong aspeto. Tignan nyo yung mga kapatid nyo. Uy, si kapatid na to, kapareho ko ng pananampalataya. Na pwede kong makasama. Makatulong ng parehong gawain. Parehong purpose namin ng buhay. Yung mga kabit namin pareho. Yung salvation ng aming buhay. So, hindi po ba napakaganda na yung meron tayong continuous balitaan, kamustahan, dahil yan ay isang bahagi na kung saan ang isang Kristiyano ay patuloy na lumalakad. Yung makita mo yung desire mo, na makasama mo yung mga kapareho mo ng pananampalataya, gawain, na namumotivate ka Pero subukan mo makisama at hanapin mo yung mga kaibigan mo na namumuhay sa sanlibutan. Baka ikaw pa ang dalhin nila palayo sa Panginoon. Pangatlo, kapag ka po mas binibigyan ninyo ng atensyon o yung, ang tawag yung thrill sa Tagalog, kapag kayo mas natutuwa kayo na mas gawin niyo pa yung mga nasa sanlibutan. Yun ang nakakalungkot po. Kaya nga sinasabi ko, lagi ko yung example, no? Pag pumupunta kami ng MOA, after church, dumadaan kami doon. Alas 7, alas 8, dami ng tao po doon. Minsan tinatanong ko nga sila, mga misis ko tsaka si Robert, nakatanongin mo nga yung mga tao na yan kung nakasamba na o nakapagsimba na. Nauna pa sila sa pagbubukas ng MOA kasi may sales pala doon, 50%. Kapag nakatrill ka pa, oy, meron palang concert doon. Kaya pala maaga pa sila doon. Kapag iyong interest, ang priority mo ay nandun na sa mga gawaing sanlibutan, abay, tanungin mo na yung sarili mo. Bakit ito ang binibigyan ko ng pansin sa buhay ko ngayon? Sorry. Basahin po natin yung unang one. Huwag niyong ibigin ng sanlibutan. Kung sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Buti na lamang ako, wala nang hilig sa party-party. Bagay maski nung kabataan ko, wala akong hilig po dyan. Lumilipas din daw ako. Wala akong hilig-hilig dyan. Inuman, wala din ako kahilig-hilig dyan. Sugal. Yan yung mga gawaing sanlibutan. Pansinin niyo yung mga kabataan ngayon po. Lalo na kapag kayo ay hindi guided ng inyong mga magulang, hindi kayo guided ng mga inyong mamahal sa buhay, minsan mas priority niyo yung mga gawain niyan sa sanlibutan. So, kapag ka ang iyong isip, panahon, gawain, ay na pupunta na sa mga ganyang bagay na mas binibigyan mo ng priority, unti-unti mo na nararamdaman na ikaw ay dumadaos palayo sa ating Panginoon. Kaya mag-ingat ka, pansinin mo ang sarili mo. Yung ating mga uncontrolled schedule. Nas inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama.
Ngayon po kahit ang bata high school, elementary, kung minsan sa dami ng gawain sa eskwela, Sabado Linggo ginagamit pa ng school yung kanilang mga panahon. Minsan extended pa, lalo pagdating sa online. Naku, yan magaling ang ating kalaban ng ating Panginoon. Yung hilahin, yung oras natin. Para maging busy kayo araw-araw. Tutuusin, mas mahaba pa yung nilalaan nating oras sa mga gawain na kung walang kinalaman sa paglilingkod. Siguro ito makaka-relate po kayo. Hindi lahat pala ng mga abundance, kaginhawaan sa buhay ay bigay ng Panginoon. Maaaring ito ay bigay ng kalaban ng Diyos. Hindi dahil binigyan ka ng kayamanan, ay bigay ito ng Panginoon sa atin. Pansinin po nito. For the love of money is the root of all sort of evil, and some may be longing for it, have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs. Sa panahon natin ngayon, sa buhay natin ito ngayon, halos lahat tayo, galaw ng galaw. Papakamatay tayo magtrabaho dahil gusto nating magkaroon ng maraming pera, mabili yung mga material needs natin, mga pangangailangan natin. Minsan may sinuswerte pa, bigla-bigla nagkakaroon kayo ng mga tumama sa ganung ganito. Hindi, tumama ka sa suga, tumama ka sa ganito, nanalo kayo sa ganito, binibigyan kayo ng mga ganitong uri ng mga abundance in your life. Pero kung itong abundance ito ang nagpapalayo sa atin. Naalala ko po, parang panahon kasi nung nakaraan, na-tiyempo na ilang linggo, tuwing magta-travel kami, araw ng linggo. So, anong ginagawa? Sa amin, luxuries yun Ako, na-consider ko yung luxuries. Bakit? Pero ang motibo ng kalaban ng Panginoon, yung araw ng linggo na yon, hilahin ako. Hilahin ako. Huwag ako makapag-concentrate ng pakikinig o pagsamba. Dahil ang gusto ng kalaban ng Panginoon, mawala yung attention ko sa pakikinig at pagsamba ng araw ng linggo. Dahil binigyan niya ako ng kasaganahan Sige, mag-travel ka. Pero kung hindi malakas ang iyong pananampalataya, ikatutuwa yun ng iyong puso. Ikatutuwa mo yun. Baka mahirati ka pa na gawin mo yun lagi. Kaya hindi lahat ng abundance natin o kasaganahan natin sa buhay binibigay yan dahil galing sa taas yan. Pain pala. Pain pala. Tama ka doon, Brother Sanba. Ano pa ang dahilan kung bakit kung minsan tayo ay unti-unting dumadaos-dos sa ating mga pananampalataya? Marami sa atin makaka-relate po nito. Kapag ka dumadating yung panahon na tayo ay binibigyan ng iba't ibang problema sa atin. Kahit bata nga ngayon, may mga problema dinadanas ngayon Kapag yung mga simple prayers natin, hindi agad pinakinggan ng ating Panginoon, nadi-discourage tayo agad. Hindi naman binibigay ni God yung aking prayers Ang dali-dali po natin agad ma-discourage. Kapag may problema ka, madali kang panghinaan sa buhay.
Dito na lang ako sa bahay, itutulog ko na lang muna yung problema ko, ganun ganito. Hindi ako sasamba. Maraming pangyayaring ganyan sa buhay natin. Obserbahan niyo yung sarili ninyo. Baka kapag merong konting kalapit lang ng Panginoon sa atin, natatabangan kayo, nanlalamig kayo sa inyong mga pananampalataya. Mga kapatid, sabi po, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo ay mga hulog sa sari-saring tukso. Yan pong problema na yan ay isang paraan kung paano kayo susukatin ng Panginoon kung hanggang saan yung pananampalataya. Kaya hindi tayo dapat nadi-discourage o nananamig sa ating pananampalataya. Para yan yung point tinatawag na yung kung titignan mo yung tsaa, malalaman mo lang yung tapang ng tsaa kapag binabad mo na doon sa tubig na mainit, doon mo makikita. So, ganun din po yung pagsubok na binibigay sa atin. Na kapag binigyan ka ng mga pagsubok ng Panginoon, doon niya tinitignan kung gaano karalim yung iyong pananampalataya, yung pagtitiwala mo, kung hanggang saan ka mananatilit kakapit sa Panginoon. Sabi nga po, ang pagtitiis ay magkakaroon ng sakdal na gawa. So, paano makikita ng Panginoon at ibibigay ang panalangin? Kung sa ganitong maiiksi na pagsubok, madali tayong bumitaw. Ito po ay paalala lang kasi, dahil sa panahon natin ngayon, itong nga ngayong mga nangyayari sa atin, sa kasalukuyan. Sabi nga nila, pasama na ng pasama ang mundo. Totoo. Noong pa man, masama na ang mundo eh. Noon pa, panahon pa po yan ng pasama na ng pasama. Lilipat pa sa panig, nasa maayos na higaan, lumilipat pa po. Nililigaw pa po yung iba. Pero yun ay wag natin hayaan. Ano po ba ang layunin? Ano ba yung buhay natin? Kung bakit tayo nandito sa mundo na to? Hindi para tayo ay magpakasaya o para tayo. Ang layunin ng bawat isa sa atin po ay maglingkod sa Panginoon. Dahil sa paglilingkod natin ito, mayroon tayong nais makamit. Ano yung nais nating makamit? Yung pinangako sa atin na buhay na walang hanggan. So, paano natin makakamit yung buhay na walang hanggan kung pag tayo ay unti-unting dumadaos-dos sa ating mga pananampalataya? Paano ka mag-harvest ng iyong labor kung wala kang pananampalataya? So, para po tayo ay hindi patuloy na dumaos-dos palayo sa ating Panginoon, we should continuously growing. So, magwan tayo. Huwag nating hayaan yung ating mga sarili na mawala o madaos-dos palayo sa Panginoon. Sa Hebreo, sabi po dito, keep growing. Sagwan. Gumawa tayo patuloy at patuloy. Magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Tuloy po natin sa Kolosya. Magsilakad kayong gayon sa Kanya. 7 po, na nangag-uugat at nangatatayo sa Kanya. So, yun ang binibigay sa atin salita, yung pagpapatuloy ng paglingkod.
Hindi yung magmalaki. Ang dami nagmamalaki sa Panginoon eh. Saka na ako sasamba, saka ko itutuloy yung paglilingkod ko. Teka muna, busy ako. Marami akong gagawin. Teka, nag-i-enjoy pa ako eh. Travel muna ako, kaya punta muna ako dito. Hindi naman masama yung mag-travel mo. Pwede naman yun eh. Wala naman masama dun eh. Lahat tayo deserve natin yun eh. Kaya lang kung ang puso natin sa mga material, yung mga gawain natin eh pansarili, hindi para sa nakakarami, para sa kabutihan, eh ano ang silbi ng mga pagpapalang ibinibigay sa atin ng Panginoon kung hindi natin gagamitin sa tama. Bawasan natin o tingnan natin kung ano yung mga nakapaligid sa atin. Watch out for the temptations. Lumayo tayo sa iba't ibang kasalanan sa mundong ito. Madaling lumapit eh. Mahirap umiwas. Pero ang tunay na Kristiyano, hindi hahanapin yung mga ganitong uri ng tentasyon. Sabi ko sa iglesia, sinasabi ko, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi niyo gagawin ang mga pita ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ngayong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Tatapat kung kayo pinapatnubayan ng Espiritu ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. Kung babasahin niyo po yung Corinthians na yan, 16 hanggang sa pagpapatuloy sa 21, nakapaloob po dyan lahat yung iba't ibang uri ng kasalanan sa sanlibutan. Yun ang tinuturo sa atin. Kasi masarap ang kasalanan eh kung gagawin. Yan ang magtuturo upang dumaustos ka palayo sa Panginoon. Kaya kung iiwasan po natin lahat ng mga gawain. Totoo ito kasabihin. Ito gusto ko po itong chapter and verses na to. Sa Matthew 7:13 hanggang 15 po. Kaya napag-usapan natin yung sa ano, brother. Si brother na instead na musical instrument, eh, mas siya ang nadala na dapat siya ang magturo ng ano. Siya ang na-convert. Bakit kasi po? Ano ba ang pinipili ng tao? Yung mas madali. Yung pleasing sa kanya, yung mapiplease siya. Maalwan. Pansinin nyo, napakabilis dumami ng isang kongregasyon dahil masaya sa kanila doon. Ang ganda ng kantahan. Kung mapupunta kayo sa Tondo church po, kasi pagka naiimbitahan ako, nandun ako po. Alam niyo po doon yung panambahan natin doon sa Tondo doon, sa taas sila. Yung ibaba po ay mga born again. Mula daw alas 8 hanggang alas 12, talagang kantahan lang po. Babae ang tagapagturo nila doon. Ang ingay, may mic pa po. Talagang maririndi ka po. Sayang pagtitipon. May sigawan, may iyakan, may ano pa po. Bakit napakadali nilang dumami? Kaya ito, pag binabasa ko po ito, sabi, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapat ang daang patungo sa pagkapahama. At marami ang dooy nagsisipasok. Tayo po, kung tutusin, tayo lang dito. Madagdagan man tayo po dito, mga invited special natin mga ano. Pero tayo nagpapatuloy dito. Pansinin niyo pa po, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong nito. Ayaw nila dito sa atin kuminsan. Minsan kasing kanta natin para nakakaantok eh.
Wag yung tono, wag yung wag yun. Ang namnamin nyo yung message nung anaawit natin. Ang namnamin nyo, ano ba yung inspirasyon na binibigay ng ating inaawit? Kung tutusin, kahit sintonado nga tayo eh. Sige, minsan nga nangingibabaw pa po yung boses ko, kahit sintonado ako. Kaya pag nakita ko maganda yung boses ni sister, nangingibabaw, sila sister, maganda boses nila, humihinto ako. Baka kasi maano ako sa inyo po, ma-miss kayo. Pero, ang namnamin nyo yung message. Ano ba yung nais ipaabot ng itong kanta na ito? Kaya kapag nadidinig ko yung gano'n, mga papuri, so, meron ako nakita sa Facebook kagabi, isang araw po. Kinanta yung, ano, how great thou art. Meron pong commentator. Yung commentator na yon, pinapakinig niya doon sa Facebook na yon, yung iba't ibang translation, yung paraan ng magpagkanta. Meron kinanta yung awit na yon. Isang kanta lang ha, How Great Thou Art, kinanta ng very solid. Ang sarap pakinggan. Kinanta ng acoustic, maganda, pero mas nagustuhan yung may instrument. Kinanta ng metal. Alam mo ba yung metal? Pagka-rock. Kinanta naman ng talagang yung ang tono iba. Ngayon, tinanong anong pipiliin nyo dun sa paraan ng pagkanta? Iba-iba yung gawa ng pagkanta po eh. Depende daw yun sa audience. Yung kumakanta ng metal, yung rock na gano'n, palagi nyo ba maintindihan yung message no? Iba po. Anong nais ko ipaabot dito? Okay? Hindi ganun kadali na makita at masumpungan natin ang daan patungo sa Panginoon. Meron ilan tayong kapatid po rito, ako na magsasabi po, maaaring dahil sa hindi sila nasesyahan, naliligayahan, sa simple na turo ng ating pananambahan dito ng naaayon sa banal na kasulatan, wala na po rito ngayon. Bakit po? Maaaring di sila nasisiyahan dahil hindi ganon ka-lively yung kanta natin. Nandun sa kabila. Pareho din tayo na sinasamba, kaya lang mas maganda roon kasi masaya. Nararamdaman namin sa puso namin pag umaawit. Dahil doon sa masaya, hindi yun ang gusto ng Panginoon. Ito po yung nababanggit ko lang. Kasi pag binabasa ko po ito, totoo po ito eh. Meron pa tayo dito isang chapter verses na sinasabi, makipot ang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom. Sa brother yon, may mababasa po tayo noon. Totoo po yan. Napakahirap hanapin ang pananampalatayang tunay na naaayon sa Bible na kung saan ay makipot ang daan. Pero yung mga pananampalatayang for the convenience of everyone, yun po ang madaling dumami. Para sa akin panghuli po, nais ko ipaabot. Drifting happen unconsciously. We must sail to increase our faith. If we are drifting away, then we are ignoring the salvation promised by our Lord. Hindi mabasa. Dumadating po sa atin kung minsan tayo ay nanlalamig sa ating pananampalataya. Tayo ay nakakalimot. Tayo kung minsan po ay nagkakaroon ng iba't ibang mga uri ng mga balakid o obstacles in our life na kung saan tayo po ay nakakalimot o
humahadlang sa ating paglilingkod sa Panginoon. Pero malapit na ang panahon, walang makakapagsabi. At yung bagay na to na kung saan kayo po ay maaari makalimot, huwag naman po natin. Lagi nating isa sa buhay ang kahalagahan na may pinangako ang ating Panginoon, ang buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay makakamit lamang po natin kung tayo ay mananatili hanggang sa huling sandali ng ating mga buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon. Yun lang po, at sana po ay mag-iwan ng kaunting paalala at kahalagahan sa buhay natin ang ating pagpapatuloy sa ating pananampalataya. Magandang umaga po sa lahat. Thank you.